So ayan guys, sa mga first timer dyan, alam kong tanong nyo rin to. Ano nga ba ang una nating gagawin? Or ano nga ba yung unang gagawin ko? Or anong mangyayari sa pagpasok or pagtapak mo sa bahay ni amo? Yan ang isa sa tanong ko noon. So hindi na ako makatulog, excited na ako. Diyos ko, ano ba ang dapat kong gawin? So i-example ko sa inyo, lalo na sa mga first timer dyan na gusto rin mag-try mag-abroad. So, doon sa Hong Kong day, pagdating ko kasi, nag-quarantine muna ako ng 25 days. So, bago after 25 days, saka ako nakarating sa bahay ni amo. So, pagdating ko sa bahay ni amo day, syempre wala akong idea as katulong. Diyos ko. Then, ang ginawa ko day, dapat ang ano mo day, ang aurahan mo day, dapat magaan, hindi mabigat. 'Di ba? Dapat ganun. Then, ang inisip ko noon, 'di ba may alaga akong bata. Pagbukas ni among lalaki sa pinto, andun yung lola. Akala ko yung amo ko yun kasi yung lola parang fresh na fresh pa naman. Ang ganda-ganda ng kutis. Diyos ko. Tapos, hawak niya yung bata. So, ang una kong binati, "Hi, baby!" So, syempre, pag binati mo yung bata, ang sasagot nun ang sasagot para sa bata, yung lola. O, syempre, parang nabati mo na rin yung bata, di ba? Yun yung diskarte ko nung pagdating ko sa bahay ni amo. So, after that, pinaligo ako. Ay, nilinis ko muna pala yung luggage ko. Then, pinaligo ako. Then, after ko maligo, nagtanong na ako. Sabi ko, ano ang gagawin ko? Saan ako mag-start? So, yun. Pinalinis sa akin yung CR. As in, deep clean talaga yung paglilinis ko. Siyempre, pakitang gilas tayo, di ba? Tapos after that, mga alas 5, kasi alas 4, alas 5 ako dumating sa bahay nila. So, pagkatapos ko maglinis, yung matanda, nagluluto na sa kusina. So, doon ako, tingin-tingin na ako. Siyempre, di ba, katulong tayo. Yung iniisip ko hindi tayo uupo-upo kasi yung bisita. Ganun yung mindset ko. So, tulong-tulong na ako doon, observe na ako doon. Tapos, di ba, sa training, sa TESDA, yung pagsiserve. So, iba naman yung setup nila. Then, nagtanong ako, paano yung the way na mag-serve. Ako talaga yung kasi takot tayo sa termination, di ba? Then, yun, iba yung nila, plating nila, naglalagay ng sa dyaryo sa mesa, yung mga lagayan nila ng mga ganyan. Then serve, ganun. Dito naman sa Turkey day, madaling araw kasi ako dumating dito, mga alas 2 dito sa, syempre hindi ko rin alam na bukod yung kwarto ko, yung ganyan. Di pagdating dito, ayun nga, may notes na dito na mag-relax daw ako, na kasi pagod ako sa biyahe, hanggang makapag-relax ako, pero wala silang sinabing oras. Tapos, syempre, may may password na ng wifi, so tuwang-tuwa naman ang lola nyo. Then, hindi rin ako nakapagpahinga kasi ang isip ko, parang yung sa Hong Kong ba, mamaya, ganito, ganyan. Hindi rin ako nakapagpahinga, kakala, baka pupunta na yung amo ko dito. Alam mo, pupunta na dito yung amo ko. Tapos yung cellphone ko, wala akong adaptor, wala akong charger. Magwa 1% na. Sabi ko mamaya. Sabi ko, nag-message ako kay amo kasi anong oras na, hindi pa nila ako mini-message. Hindi ko alam kung ano pa to. Wala, as in, walang message, basta ang notes lang, magpahinga ako hanggang makapagpahinga ako, ganyan. Sabi ko, ano ba yan? Ako yung hindi mapakali kasi syempre sa Hong Kong, iba yung experience ko. Talagang kud agad pagdating. Ngayon, papahingahin ako, kaya hindi rin ako makatulog. Sabi ko, nandyan na. Silip-silip ako, baka nandyan na. Ganun pa, mamaya, kakatok, hindi pa ako ready, nakatulog pa ako, ganyan. Ayun na nga, mga alauna siguro yun, nag-message na ako kasi malulubat na ako Tapos sabi ni amo, sige, maghanap ako dito, ganyan. Tapos, yun na nga, nung kailan na makakaidlip na ako kasi katatagal na nag-antay ako, ayun, dumating. Hinatid yung charger. Oh, kumusta ka? Tapos yun, handshake. Then, pumunta kami doon sa sa bahay nila, pero wala pa yung alaga ko noon kasi mga alas 4 pa siya darating. Then, sabi ko, ano yung
Kasi sa Hong Kong, nilatagan ako agad ng house rules. Nilatagan ako agad ng daily routine. 'Di ba? May pinirmahan ako doon. Ganyan ang Hong Kong na experience ko dahil. Dito naman, how are you? Ganyan, kinamusta ako. Tapos, sabi ko, ano yung mga gagawin ko? Ganyan, relax, ganyan. Ganyan sila, relax. No need to, ang kailangan mo gawin, to connect daw. To connect sa kanila. No need to do, basta may English ang sinabi na, no need to, ganyan. Kasi ako na nagtatanong, ano na yung mga daily routine ko, ganyan. Kasi syempre, parang nabubuhay pa rin ako sa Hong Kong, kumbaga. Kaya, no need to, just, ang kailangan ma-connect daw ako sa kanila. Basta ganun yung pagkakaintindi ko, to connect. Then, sinabihan ako nila amo na, if ever daw na sabihan ako ng alaga ko na, I don't like you, wag ko daw personal. Don't take personally. Kasi sila daw, sinasabihan daw minsan ng ganon. So sabi ko, yes sir, it's no problem. Sabi ko, kasi syempre nagaling naman tayo sa Hong Kong, di ba? Then, ngayon, nung pagkaalas ko, pinabalik lang din ako ng di ba? Pinapunta nila ako sa bahay. Pinabalik lang din ako ng kwarto. Magpahinga daw ako ulit. Tapos, nung dumating yung alaga ko mga alas 4, ayun! Gulat na gulat sila. Tuwang-tuwa yung amo kong babae. Siguro, hindi niya in-expect na, sabi niya, pagdating daw ng alaga ko sa bahay, diretso daw dito sa room ko. Tapos, ito, may tips ako sa inyo, day. Magdala kayo, pag may alaga kayong bata, magdala kayo ng something na ibibigay. So, ngayon, di ba, dire-diretso ngayon dito yung alaga ko. Mga alas 4 nakapin. Katok siya. Pagbukas ko, bata, ang cute! Ang cute niya. Tapos, ang ngiti niya. Talagang ngiti. Hello, Rowena! Kilala na niya ako agad. Tapos, pumasok siya. Tapos, yung regalo ko, binili ko sa Bandayan. Yung sulat-sulat. Alam mo yun, yung parang nai-erase. Tapos, pwede mong sulatan na di magnet. Ganun. Yun ang binili ko para sa kanya. Then, ibibigay ko sana yung kay amo, sabi ni amo, no, ikaw magbigay sa kanya. Kaya nung pagdating niya dito, yun ang binigay ko. Tapos, alam mo, yung, parang talaga kami agad, yung nakikipaglaro siya. Agad, let's go, Rowena, let's go. Dala niya ako agad sa labas, tapos may bundok-bundok kasi dito, may mountain siya dyan. Nag-climb agad kami. Talagang, tuwang-tuwa si amo kasi, siguro yun nga, inanuhan nila ako na baka daw magsabihan ako na I don't like you, ganyan, kung ayaw sa akin, ganyan. Hindi nila expect na grabe daw yung takbo agad sa akin dito. So, tuwang-tuwa din naman ako kasi ganun yung naging vibes namin nung alaga ko. So, yun yung alas natin, di ba? Kailangan, dapat ganun talaga. Ay, naku. Tuwang-tuwa rin talaga ako kasi mabait din yung bata. Siyempre, bata, hindi na, may mga time talaga na I don't like you, nangangagat, ganyan. But it's okay kasi nakikinig din naman siya sa akin. Oo. Then, ayun, thankful ako kay vibes kami ng alaga ko. Pag good mood siya, ayan, may mga time na bad mood. Pag good mood siya, sus buhak-hak ng buhak-hak. Ako lang, anuhan ba ka ng mag-wingi-wingi ako, mag-English. Ganyan, sushak, buhak-hak na lagi. Pati yung kasama ko dito na tagaluto. Natatawa din sa tawa niya. Simpleng salita ko, natatawa na siya. Grabe na yung buhak-hak niya. Kaya I'm happy din kasi, syempre, yung amo mo, pag nakikita nilang happy yung anak nila, masaya din sila. Diba? So, ganun yung unang araw ko dito sa abroad, Hong Kong and Turkey. So, ayan, sa mga first-timers, sana nagka-idea kayo. Thanks for watching!